Hello guys, halina't samahan nyo ako sa aking journey as a machinist dito sa Japan. Ituturo ko sa inyo ang iba't ibang uri na aking hinahawakang machine. Tulad nitong hinahawakan kong machine na CNC machine with robotic arm. Sa ganitong katulad ng machine na may mga robot, basta maayos lang ang kanyang program sa kanyang monitor and ang product na kanyang ginagawa ay madali lang. Kailangan sa ganitong machine ay lagi mong binabantayan ang product, ang sukat ng product na kanyang ginagawa. Nang sa ganon, pwede mong i-adjust o pwede mong paliitin, palakihin sa monitor o ang tamang sukat na kailangan ng product na iyong ginagawa. Dito sa company na aking pinapasukan ay marami na akong machine na na-operate. Itong aking nahawakan ngayon ay isa lang sa aking mga na-operate na machine. Pero namamangha ako dito sa machine na ito kasi sadyang sobrang high-tech, may robot arm, hindi ka na ganun mapapagod. Hihintay mo lang ang product na darating sa'yo na ginagawa ng robot and CNC. At ang gagawin mo lang ay sadyang babantayan mo lang talaga ang product kung tama ba ang mga sukat nito. Sa ganitong katulad ng machine, kung sakaling hindi na maayos ang sukat or engine na ang ginagawa ng mismong machine, pwede mong ayusin ang mismong product or ang mismong sukat, ang tamang sukat na kailangan ng product sa mismong monitor. Pwede mong input doon kung gusto mong palakin o paliitin. Katulad nun, may isa pang robot doon. Same product lang din ang ginagawa niya. Tulad ng product na ginagawa ng machine na hinahawakan ko. Tara guys, samahan nyo akong mag-chip change. Ang chip change ay isa sa mga kailangan pag CNC ang hawak mo. Ang chip change ay may papalitan tayong parts ng machine nang sa ganun maganda ang pagkakaputol or tamang mold ng mismong product. Tara guys, samahan nyo ako. Sa part na to, karaniwang tinatanggal ko na ang mga lumang chip at papalitan ko ng bago. And then, magta-trial na ako ng product at titingnan ko kung maayos ang aking pagka-chip change. Katatapos ko lang nag-chip change at kinukuha ko na lang ang tamang sukat ng product at ini-input ko sa mismong monitor. And then, start na ng robot. Ang mga natatapos ng robot ay aming dino-double check din ang size nito, ang mga damage area kung sakaling mayroon, nang sa ganun maiwasan ang mga product na aming maidi-deliver ng hindi maayos. Ang product pala namin ginagawa ay isang part ng modern brake system ng mga sasakyan. Isa lang to sa mga product na ginagawa ng aming company. So, ayun lang guys. Salamat sa panonood. Mata na.